Okay, hello, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. So, ngayon ang reading natin is collective reading po ito. Any sign, kahit anong sign nyo, babae ka man, lalaki, lesbian ka man, or gay, you're welcome in Happy Angel Reading. Cross-watchers also welcome. So, titignan natin ang feelings ng persons mo, intentions, actions niya, at syempre ang kanyang behavior, ang outcome ninyong dalawa, no? At syempre, titingin din tayo ng advice. So, para po ito sa ating collective, pa-support naman po ng Happy Angel Reading, ayan, by liking po, hyping din po sa inyong mga cellphone, at subscribe na rin kayo kung di pa po kayo nagsusubscribe. So, ayan, so we will begin right away po. Tell us something about sa ating collective, any message about sa kanyang persons, ang feeling ng kanyang person, spirit guide. One more. Isa pa. Naririnig niyo po ba? Baka may diferensya, medyo magarag-garag ang ating mic, no? So, tingnan natin ang feelings ng persons mo sa'yo. Ten of Wands, nako, parang pasa ng buong daigdig ang feeling ng person mo sa'yo, no? Four of Cups, di ka pinapansin. Page of Cups, pero may nakikita tayo apology rito, no? Two of Wands. One more. Sana urong natin po, no? Magka-clarify tayo. Four of Wands, stability rin. So, nakikita mo rito, no? May pagka-overwhelm ang feeling niya sa'yo, no? Na-overwhelm siya. Kung sasama-samahin natin dito ang suma total, parang from the start dito may 10 of Wands na. Parang ang persons mo parang may dalahing napakabigat. Napakabigat ng kanyang dalahin. Medyo nai-stress siya, no? Medyo stress siya. Pero nakikita natin, he's still holding on to you, no? Kasi may stability tayo dito. Kung pagdating naman sa feelings niya sa'yo, sa current situations, no? Parang nakikita natin dito, talagang overwhelmed siya. Almost nadalahin niya ang lahat dito sa 10 of Wands, no? Dalahin niya lahat. Ang lahat ng burden sa kanyang balikat. Sabihin din natin na baka exhausted siya. O sabihin natin pagod. No? Sa kanyang external life pressure din. Napakabigat ng nararamdaman niya. O parang sabihin natin, ito rin yung parang gusto niyang trying to work things out. Parang papagod siya parang subukan ng lahat. Maybe sa relation ninyo. No? Makikita mo may apathy siya rito o boredom, medyo kasi boredom din to no? So ang Four of Cups, parang ito yung sense of emotional withdrawal din, parang hindi ka pinapansin or sabihin na hindi niya pinapansin ang offer na binibigay mo sa kanya, ang emotional offer na binibigay mo sa kanya, no? Nakapokus lang siya dito sa tatlong nakatayo. Ito rin yung missed opportunity na ino-offer mo sa kanya, ay ayaw niyang pansinin. Nakapokus siya dun sa mga taong di naman nagmamahal sa kanya. Parang gano'n, no? O niluloko lang siya. Pero dun siya nakapokus. No? Ikaw, kung ambawa, ikaw ito, nag-offer ka sa kanya ng cup mo. Hindi niya, tingnan mo, nakatingin siya sa baba, no? Hindi niya pinapansin. Sa isang meaning pa rin po yan, no? Mamaya, pag nabasa na natin lahat, mag-iiba na yung makukuha na natin ang talagang pinakamensahe. Pero ito, nakikita mo sa isang card na to, parang, medyo na-stuck siya in a rut dito. Parang nakatingin siya, looking inward, no? Perhaps maybe, medyo feeling bit, despondent, or bored siya, nabobored siya.
Kaya hindi siya unmotivated siya, no? So sabihin din natin, he might be hyper-focused on what's not working din sa hindi na gumagana sa inyo, or nakapokus siya sa nawala, no? Ito yung nagkukos sa kanya ng temporarily close himself off sa'yo. Or sabihin natin, ito rin yung miss emotional gift na binibigay mo nga, na nasa harap niya na. Kumbaga, he's already, parang ito yung talagang sa utak niya, feeling niya is parang disconnected kayong dalawa. No? And then, as you have here, the spark of a tender emotion ng Page of Cups. Kahit sabihin mo mabigat, nai-stress siya, mabigat ang dalahin niya. No? Meron siya ritong Page of Cups na nagpapakita naman ng magandang, very beautiful silver lining dito. No? Pero ang pinaka-loob-looban nito, very deep down, meron pa rin siyang hawak pa rin niya yung, syempre, yung marami siyang emosyon na kaya pang ibigay sa'yo. Pero ang desire niya na mag-reach out sa'yo, kumbaga, ito yung pwede rin na gusto niya mag-apologize, kaya lang hindi niya alam kung paano. No? He's tried to work things out, kaya lang talagang nakapokus siya sa negative, no? Baka hindi mo pansinin, no? Baka siya kanya rin to na baka hindi mo siya pansinin pag nag-offer siya ng love sa'yo, no? Pero makikita natin yung desire niya na talaga ring mag-apologize sa'yo o mag-offer ng maliit, something small, yung emotional niya, kasi bubut pa ito, no? Parang konti pa lang to, breadcrumb din, no? Sabihin natin. Ito rin sabihin natin, at least may heartful gesture siyang gustong ipakita sa'yo. Kasi ito rin sabihin natin, kasi ang page nagre-represento ng intuitive din, no? Page of Cups. Tsaka parang yung emotional vulnerability din, no? Kahit na feeling overwhelmed siya dito sa core na to, no? Pero pagdating sa'yo, soft naman siya at very caring, no? Sa mga external external situation, siguro talagang nahirapan siya sa work, ayan yung mga people around him, medyo nega, siguro, no? So, kaya naliligtaan niya ang in-offer mo sa kanya. Pero nakikita natin, kahit yan pang nararamdaman niya, may Page of Cups, parang gusto niya mag-apology, very soft pa rin siya sa'yo, gusto niya mag-offer ng heartful gestures sa'yo, or baka gusto niya rin mag-message of love sa'yo, no? Pero bubut pa, kumbaga, napakaliit. So, pero nakikita mo dito, nagpa-plan siya, planning ahead to ang Two of Wands, lagay na lang natin dito, para magkasya, no? So, he's planning ahead dito ang Two of Wands. Ito rin yung sabihin natin, nasa crossroad siya. At nakatingin siya sa horizon naman dito, no? At siguro thinking about the future ninyong dalawa. Kumbaga, sinusubukan niya mag-decide kung anong next move na dapat gawin niya sa'yo. Actually, hindi ka pa niya ready na i-give up dito eh. Instead, he is planning actually and trying to figure things out to balance yung current na burden, no? While naman siya, still keeping yung long-term view niya. Tinatry niya i-balance, nag-iisip siya kung how he will approach you, paano na sa future, no? Kahit sabi mo mabigat pa rin ang nararamdaman niya, but still, no? He's planning, hindi ka pa rin niya inaalis sa niya, sa orbit niya, no? And look at this ultimate goal and stability, ang connections ng Four of Wands, ang feelings niya, no? Everything na, yan lahat na nangyari na yan, it will leads din dito sa isang celebration, coming home, stability, tsaka joyful connections ito na. So, ito yung sabihin natin, ultimate, deepest desire ng feeling mo. Ito rin yung sabihin natin, feeling din towards din to sa wish, sa isang mapayapa, harmonious at secure na happy foundations din ang gusto niya. Actually, nakikita mo dito ang pag-value niya sa sa bond na pinagsasaluhan ninyong dalawa, no? At saka ito rin yung gusto niyang want to reach out
parang gusto niya mag-reach out sa'yo, gusto niya mag-celebrate kayong dalawa rito, na gusto niya yung comfort mo rin dito, no, sa Four of Wands. And this is also celebrations among friends and family. Maaring meron kayong may invites na darating sa inyo, no, o merong ikakasal. This is also home, this is also wedding, no. Ito rin yung sabihin natin, paglipat ng bahay, no? Ito yung ikakasal din, no? So, maganda pa rin ang suma total ng feelings niya sa'yo, no? So, kung makikita mo dito, looking at the big picture dito sa card natin dito, no? Right now, ang persons mo, parang nasa tug of war siya between sa heavy external burden niya rito, no? At saka yung tendency niya na yung emotional withdrawal ng Four of Cups. Pero, mas maganda rito, ang maganda naman dito, yung fundamental feelings niya sa'yo, na talagang rooted yan sa genuine affection. Kahit sabihin mo medyo naisnab ka rito, pero yung talagang pundasyon ninyo, walang makakagaya. Talagang yun ang pinangahawakan niya. Yun din ang pinangahawakan mo na talagang totoo ang pinakita niyang feelings towards you nung magsimula kayo. Genuine, no? So, kung makikita mo rito, ang pinaka-ultimate goal niya dito is yung makaalis na dito sa heavy phase ng inyong ng relationship. Yung pinaka-mabigat para mag-build kayo ng foundation. Gusto niya mag-celebrate with you. At saka ito yung sabihin natin, ito rin yung parang buhatin niya lang ang carry heaven burden na yan across sa finish line. Matapos lang tong heavy burden na yan, no, na pinagdadaanan niya, he will definitely make it right sa iyo, no? Parang beginning na mag-align kayo. So tingnan din natin kung what his intentions. Tingnan natin anong ang kanyang intention. Knight of Wands. Tingnan mo naman ang kanyang intentions, no? Intensity. Highly passionate siya. Oh, my King of Cups. Maganda ang kanyang intensyon. My King of Cups kaagad. Mature love din, no? Gusto niya, Knight of Swords. Ura-urada. Matataranta ka. Baka andyan na yan. Parang he's coming with you, no? Nakita mo rin yung pag-pursue niya rito sa Knight of Wands. Ano pa po ang kanyang intention? The Devil. Justice. So, ang unang-una rito, ang kanyang intention, no? Very intensity. Halo-halong energy ang intentions ng persons mo. Base sa barahang lumabas dito. Sabihin natin, medyo roller coaster. Ito, dahil ito yung laban ng emosyon. At saka yung silakbo ng damdamin, no? At syempre, logic. So, kung makikita mo dito, ang passionate chase dito is itong King of Wands, Knight of Wands. Una-una, ang his intentions towards you, very highly passionate, tsaka driven, no? Gusto niyang gumawa ng move ng mabilis. May matinding attractions din siya sa'yo, at nag-aalab na, sabihin natin, nag-aalab sa kanya ngayon sa pagdating mo o pagdating sa'yo. Nag-aalab ang kanyang puso pagdating sa'yo. Halimbawa, pag nabalitaan niya pupunta ka, nako, kinikilig na siya. Ayan na, yung naiinita na siya. Parang, ayan na, parang he find you very attractive and charming, no? Collective. Nakikita mo dito na gustong-gusto kanyang i-pursue. At parang ibalik yung dati ninyong parang ibalik yung dati ninyong excitement at yung dati ninyong pagkikita, yung dati ninyong nakaraan, parang gusto niya ibalik ang dati. Pero nakita natin yung pursuance niya, intention niya na i-pursue ka din talaga. Pero medyo impulsive ang dating, no? Kasi night no? Medyo ang energy na to is impulsive, pero kumbaga parang tingnan natin, he's acting as parang he's acting on impulse and high energy din dito, no?
Pero nakita mo ang pure ang emotions niya, no? Kasi nga, puno-puhunan mo, deep, genuine, deep-rooted na affection siya sa'yo, eh, no? Yung pinakita niya sa'yo, talagang minahal ka ng persons na to. Tignan mo to King of Cups, no? Kahit na parang nagmamadali rin siya dito sa Knight of Wands, kumbaga pinalalambot ito ng King of Cups. No? Kumbaga ito yung sabihin natin, ito yung tunay na intentions niya sa ilalim ng lahat na maging emotional na sandalan mo. Kumbaga gusto niyang ipakita sa yung pagiging mature niya, ang stability niya, pati ang deep unconditional love, ang intentions niya gusto niya ibigay sa iyo. He also intended na control yung overwhelming na external factor na nakita natin sa feelings dito, no? Para maging safe ang passion ninyong dalawa. Seryoso ang feelings niya sa iyo, no? Hindi lang ito laro, nak, no? Hindi lang laro. At ang nakikita mo rito, may clear communications na darating, maganda ka rin. Ito yung Knight of Swords din, gusto niyang maging prangka sa'yo, no? At may intention siyang sabihin kung ano yung talagang nasa loob niya, no? Kung talagang ano nararamdaman niya. Gusto niya mag-open up sa'yo. Kung ano yung nasa isip niya, no? Nang walang paligoy-ligoy. Very high speed energy din ito, no? Kaya don't be surprised kung bigla siya mag-message o makipag-usap ng napaka-direct. No? He wants to cut through the confusion sa'yo and get straight to the point ang gusto niya. So maghanda ka dyan, no? So andito rin yung magnetic na obsessions ninyo ng devil. Kumbaga may napakatinding attachment, chemistry at temptations dito eh. So because ang the devil, ito yung nagpapakita ng intentions na aren't purely na ano, kumbaga aren't purely platonic, pero safe, hindi siya purely na platonic or safe na sinasabi natin, pero may matindi siyang sexual chemistry or let's say obsessions din ito o takot na mawala ka sa kanya. So nararamdaman niya yung deeply chain ninyong dalawa o bound kayo sa isa't isa, nararamdaman niya yan. At may part sa kanya na parang hindi ka mabitawan kahit anong mangyari. It's toxic but magnetic, no? It's toxic but magnetic. Parang gusto kanya all of you, no? Parang he wants you all to himself lang. Nagsiselo siya pag may narinig siya, pag na may nakikita siyang katabi kang picture. Parang gusto niya na ikaw lang, na sa kanya ka lang, parang ganon. No, gusto natin yan. Ayan, yung persons on your mind, no? Pwedeng siguro nasa current dating kayo, no? O yung iba you're in a current dating siguro energy. Ayan, gusto ka ng persons, may insane chemistry kayong dalawa. No? So, ito pa yung justice, no? May justice pa pala rito. So, itong justice actually, sa bandang huli, no? Ito yung nagbabalanse sa lahat ng wild energy. Panay wild, no? Mabilisan, ura-urada, no? May devil. So, kung makikita mo, ito yung nagbabalanse, ang justice sa lahat ng wild energy. At kumbaga, ang pinaka-ultimate na intentions niya is to make things right and maging balanse. So, kung may atraso siya, kumbaga, he intend to make up, no? Gusto niyang bumawi. He wants na maging balanse ang inyong relationship. Na both kayong dalawa ay yung talagang, both na kayong dalawa ay magbibigay ng sapat na pagmamahala sa isa't isa na balanse na kung ano ang deserve nyo sa isa't isa. Ayun, nakuha nyo ba paligoy-ligoy yan, no? Ayun. So, it's about, sabihin natin, it's about accountability rin, no? Ito yung katotohanan din. Ito yung finding a proper structure din. Ito rin yung resolution between sa inyong dalawa, no? Which is maganda naman. So, kung nakikita mo dito, looking at the big picture ng kanyang, ng kanyang intention sa'yo, very intensely drawn kayo sa isa't isa, and wants to clear the air, gustong magtapat, gusto kang kausapin ng katotohanan, no? Parang halong-halong emosyon. Kasi nga kung makikita mo rito
May wild attractions at obsessions dito eh. Pero may kasamang malalim na deep pagmamahal sa'yo at pagnanais na maging patas at tama kayong lahat because of the justice, no? At saka yung King of Cups. He intend to talk to you actually, no? Nang diretsahan, walang paligoy-ligoy para ayusin siguro kung ano man ang kailangan yung i-balance rito. So, i-comment nyo nga po kung nararamdaman nyo ito, no? Or nararamdaman nyo ang intense energy niya lately. I-comment nyo nga kung nararamdaman nyo ba itong pagiging intense niya. No? Kasi parang nakita ko, or I think he will come towards you to talk to you talaga paghandaan mo yan. Baka mag-apology rin sa'yo yan, no? Okay. Gusto nyo pa ba? Wait lang po. Inom muna akong tubig. May nawawala. So, tignan naman natin ang kanyang, So, let's check naman ang kanyang behavior sa'yo. Behavior or action. Next action. Behavior at ang kanyang next action sa'yo. Dali po, no? Tanggalin natin ang... Ibababa ko po ito, no? Para dito tayo magpupwesto. Okay, so let's see. Okay, spirit guide pa sa kanyang intentions, no? O sabihin natin ano yung kanyang behavior sa'yo, no? Let's see, spirit guide. Ano pong behavior ng persons ng ating collective? Anong behavior at aksyon ng persons ng ating collective? Anong actions at behavior ng ating collective spirit guide? Nagtatalo na ng card, Okay, spirit guide. Anong intention? Ay, anong kanyang behavior at action, no? Towards sa'yo, no? Wow, Queen of Swords. Hangman, Six of Swords. Three of Cups. Seven of Pentacles. So, ang magiging behavior niya at action sa'yo, no, base sa ating card dito, makikita dito na dadaan siya sa pace ng dadaan siya sa pace ng pag-iisip. Bago siya gumawa ng malaking hakbang para ang dulo ay masaya, para happiness ang pinaka-outcome. So, ang unang mapapansin mo rito, no, ang behavior niya yung pagiging, sabihin natin, logical and direct, o medyo sabihin natin guarded, no? Kasi ang Queen of Wands at Queen of Swords dito. Ito yung unang mapapansin mo sa kanya, no? So, sabihin natin, he might be playing cool. Bakit papakita niya lang sa'yo na pakulkul lang siya, no? Or sabihin niya, medyo mararamdaman mo din siguro na medyo parang feeling mo distance siya, no? Yan ang una niyang ipapakita sa'yo. At medyo guarded. Kunyari, mag-action ng very cool siya, no?
o sabihin natin medyo distansya kayo, or sabihin natin din overly analytical siya sa'yo, no? Maybe right now, nararamdaman mo yan. Kumbaga, gagamitin niya ang kanyang utak kaysa sa puso para hindi siya magpadalos-dalos din. Kung makikipag-usap sa sa'yo, expect mo siya. O sabihin natin, baka mag-text siya sa'yo na medyo sabihin natin code. So, ang kanyang ikikilos din na parang magiging napaka-prangka niya. At makikita mo, ayaw niya ng BS, no? Ayaw niya ng BS kasi talagang puputulin niya eh. Ayaw niya ng mga BS, no? Gusto niya direkta at katotohanan, walang paligoy-ligoy. At hindi muna siya magpapadala sa matatamis na salita rin, no? Ang behavior niya. Hindi siya magsasabi ng mga sweet word. So, yan, as mong pag dumating sa sayo, kunyari ganyan lang siya. Parang playing cool, ganun lang. Pero deep down, no? Pero nakita mo, hindi mo siya magpapadala rin sa mga hindi kanya bubulahin na salita, no? Kasi gusto niya nga ng clarity at katotohanan. Gusto niya maliwanagan ng totohanan, no? So, isang malaking post din ito itong hangman, pinost niya. Huwag kang mabibigla rin kung may mga sandali na para wala siyang ginagawa o tila nag-hold siya or nag-hold back siya. Because ang behavior ng hangman, ito yung sadyang nagsususpindi ng action. Dahil nga siguro sa kanyang heavy burden dito, no? Kaya pinost niya din muna. Pero ang behavior ng hangman, ito yung talagang pinost niya at intentionally na talagang itigil muna para matignan niya ang sitwasyon, maigi ang sitwasyon sa ibang perspective, no? Kumbaga, inoobserbahan niya rin dito yung dalawa yung inoobserbahan, no, kasama ng Seven of Pentacles. Kasi nga, ang dahilan is inoobserbahan niya muna ang takbo ng mga bagay-bagay para makasigurado siya na sa susunod niyang galaw is okay, no? Walang problema. Kung nakikita mo, ito rin yung pag-move on mula sa gulo patungo sa kapayapaan ng Six of Swords, no? Andito rin yung unti-unti niyang kanyang parang aksyon na magiging isang transition. Kung nagkaroon man kayo ng hindi pagkakaunawaan o mabigat na pinagdaraanan. Ang actions niya is to steer the relationship sa mapayapa at may harmonious energy dito sa Calmer Water. Kung nakikita mo ito, turmoil, no? Maraming alon. Ibig sabihin, turmoil. Galing siya dyan. Ngayon, nasa kalahati is very calm peace. Diyan niya gusto niya na maging harmonious ang inyong relationship o ang pagdating ng inyong pag-uusap, no? So, gusto niya ng kapayapaan na. Makikita mo rin, kumbaga lalayo siya sa drama at sa mga stress dito, no? At pipiliin niyang dahil sa connection ninyo ay isang mas mapayapang sitwasyon din, no? It's slow but steady movement towards sa kagalingan maybe ng inyong relationship. Kung makikita mo rito, andito yung pag-aabot ng sabihin natin, pagre-reconnect, Three of Cups, no? Pagkatapos ng tahimik na pace ng hangman dito, no? At kapayapaan na nakuha niya, ang kanyang behavior, ito parang sabihin natin, makikita mo yung masayang action din. No? Magpaparandam siya para mag-aya ng bonding siguro, i-invite din kanya siguro, o mag-celebrate kayong dalawa, kagaya na nakita natin dito, celebration. Baka may events na gusto niyang magpasama sa'yo, no? Baka ikaw ang kontakin niya. Kumbaga, ito rin yung casual at masayang kwentuhan. Ang behavior niya rito, parang nakita mo, nag-shift sa being distant, at being distant sa'yo, being the Queen of Swords. Pero kung nakikita mo, nag-shift kaagad dito sa isang friendly and celebratory energy. So, gusto niya ng experience joy with you again. Gusto niya ma-experience, o kung bago lang tong persons na to, no? Kung new persons to, gusto niya ma-experience na maging masaya kayong dalawa, no? Sa mga nasa current relationship din, na maging masaya uli kayong dalawa, no? Ito rin yung baka makipag-bonding siya uli sa'yo. Ito yung sabihin natin, pwede rin posible na ayain ka niya na maglabas o mag-bar kayo, no?
o sa isang event nga, o sa isang event or may kasalan, sa isang celebrations dito na I can feel that. Ito rin yung simpleng pakikipagtawanan para maibalik ang magandang vibes o makipagkwentuhan, parang ganyan, to catch up with you. No? Ayan, maraming beses. Talagang mag-aano siya, magre-reach out siya sa'yo kasi napatunayan na rito sa sa kanyang intentions din. Gusto niyang namimiss ka niya rin siguro. No? Ito rin yung sabihin natin sa pagtiwala ng process. Ito yung Seven of Pentacles. Sa dulo ang kanyang pangmatagalang behavior ay investment actually, no? At pagpapasensya din. So, willing siya na maghintay at para ang inyong relationship ay mag-grow. Especially kung bago pa lang kayo, nililigawan pa lang kayo o nanliligaw pa lang kayo, no? This is also for single, no? Sa mga current dating, nasa current relationship na nag-away o medyo nagkaroon ng temporary separations, no? Ang reading na to. So, especially sa mga naghiwalay na matagal na sa no contact, maaring dumating siya at kontakin kayo. Kumbaga, nakita mo dito, willing na willing siya mag-wait at let the relationship grow naturally. He is assessing kung ano yung naitanim ninyong dalawa at syempre kung paano ito aalagaan para sa inyong kinabukasan. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, very deep genuinely deep ang affections niya sa iyo. Yung na talagang minahal ka ng taong ito. So, kung makikita mo dito, ito yung parang talking about the future din, no? Kumbaga ito yung hindi niya ipo-force things to happen overnight. Kumbaga, he is playing long game dito, no? Hindi lang yung pangmadalian. So, kung makikita mo ang behavior niya, anak, no? Ang behavior niya rito, magsisimula sa pagiging malamig, prangka, at mapagmuni-muni. No? Pero huwag kang mag-alala dahil diskarte lang niya yan, no? Makapag-isip din, para makapag-isip. Ang susunod niyang action sa iyo ay yung dahan-dahan pag-alis sa stress, papunta sa mapayapang vibe dito because the Six of Swords. Ito yung hahantong sa pag-aya sa iyo na mag-reconnect at maging masaya kayong dalawa rito, no? He's acting with patience, no? So, ito yung nagsisignal na handa siyang mag-invest ng panahon para sa inyong dalawa, no? Ayan, napakaganda. So, gusto niyo pa ba? Ayan pahingin naman ng like and hype dyan. At i-hit nyo na rin po ang notifications bell. Isa pa nga, kuha tayo ng yung blockage. Tinan natin ang blockage. Ang blockage din yung dalawa. Dali, wala tayong spasyo. Let's see ang blockage din yung dalawa. So, ang blockage, let's see ang blockage. One more. Sige na, nagbababaan. Gusto magpabasa sa'yo. What's the blockage? Two of nagja-juggling, Two of Pentacles, nagja-juggling kayo. King of Swords, ayan, ito na naman yung coldness, ang blockage nyo, kagaya ng, ayan, one, may lovers kayo. Wow, the sun. Ba't naging sun ang blockage ninyo? Kulang kayo ng kaliwanagan. Ang ganda sana niya pag hindi no? Ang ganda ng card mo actually pag hindi ito ang blockage Ito yung sabihin natin, parang worst case scenario ito, no, na maaring harapin ninyo base din sa mga card na lumabas dito. Medyo interesting, no? Kasi combinations ng napakagandang card, pero napunta sa blockage. So, makikita mo imbalance at pagbibigay din ng pagtanggap ang nakikita mo dito, no? Ito yung blockage ninyo na Six of Pentacles. Napakalaking hadlang din. Ito yung hindi patas na takbo ng inyong relationship, no? Sabihin natin, maaring isa sa inyo yung mas nagbibigay. Samantalang isa naman yung tumatanggap. O kaya naman, pakiramdam ng isa sa inyo is, sabihin natin, para kayong limos o tira-tirang attentions lang ang natatanggap nyo o natatanggap niya. No? Kung hindi balanse, ang give and take, magiging sanhi ito ng tampuhan at hinanakit, no? So, alam nyo na bakit naging blockage ang Six of Pentacles. Pangalawa, ito yung nagja-juggling, masyadong maraming pinagsasabay ang persons mo. O ikaw, no? Ibig sabihin, ang blockage dito, yung kawalan ng stability dahil sa sobrang busy siguro. Baka nagja-juggle siya sa trabaho din, o ikaw, pamilya o finances, sa halo-halo, o isa pang obligasyon. Kaya ang nangyayari pa ibaba ang mood niya o sabihin natin, hindi kanya mabigyan ng consistent na attention din. O ikaw, no?
So, ang worst scenario ay yung patuloy na pagiging on and off o urong-sulong na sitwasyon dahil sa dami ng directions, no? Ayan, so alam nyo na bakit naging blockage yan. So, sobrang labig din dito ng King of Swords, no? Strict at mapagmataas na pride. Kitang-kita rito, kapag hinarangan kayo ng King of Swords, ito yung pumapasok yung sobrang pride at ego at kawalan ng emosyon. So, ang worst scenario rito yung pagiging masyadong analytic or insertive or insensitive, no? Imbis na pag-usapan ng emosyon na may lambing, baka naging masyadong matigas o prangka o judgmental ang inyong communications. No? Maaring sabihin natin pairali ng utak ng sobra, no? Maaring pairalin din, sabihin natin, isang tabi ang nararamdaman. Kumbaga pinapairal dito ang inyong ang logic kaysa yung nararamdaman ng puso. Na ito yung nagiging sanhi ng matinding distansya, no? Ito rin yung matinding dilemma o pagpili or choices ang the lovers, no? Gemini energy bilang hadlang. So ang lovers, ito yung nag-indicate ng painful choice or decision. Maaring may ibang commitment o ibang tao na involved o magkaibang direction sa buhay ang kailangan ng pagpipilian din dito, no? O sabihin natin baka may third party rin o baka may ibang tao din, no? Kumbaga sabihin natin din dito, maaari rin pagiging divided ng puso sa isip o isip sa ang pumipigil din sa inyo na maging buo. Ito rin yung worst scenario ay yung manatili sa isang sitwasyon kung saan hindi mapili ang isa't isa ng 100% dito dahil baka mamaya may option pa pala, no? Parang ganyan po, bakit ang lovers, ang choices, no? Hindi ka gaanong 100% na pinipili pa, no? Itong nakakaginayang na naging blockage, bakit ang the sun? Because this is the highest energy of all, napaganda. Ito rin, pag nasa blockage siya, sabihin na, ito yung sobrang exposure or unrealistic na expectations ninyo, no? Ibig sabihin, paano naging blockage ito? Ang pinakamasayang card, no? Sa posisyong ito yung sun, na can mean na burnout din. It could be also burnout o overexposure o sobrang taas ng expectations na hindi nagiging realistic. O baka masyadong binabantayan din o na-expose ang relasyon ninyo. No? O kalat na kalat ang maraming nakikialam. No? Nawawalan kayo ng privacy. O kaya naman may tendency na piliting maging perfect at masaya. Always, hindi naman laging always masaya at perfecto. Kaya kapag may dumating na maliit na problema, madali kayong naburn out at mabulag sa katotohanan dito, no? Ayan, so kitang-kita mo na ang inyong blockage, no? So, dating na tayo sa outcome. Let's see outcome. Nako, pengi naman po ng like and hype, 37 minutes na pala. Page of Swords ang outcome. So, let's put it dito. Page of Cups. Gusto niyo pa ba ang i-summary ko itong blockage, no? Sige, sa-summary lang muna natin ng blockage dito para lalo niyo maintindihan. Pinakamatinding hadlang ninyo ngayon ay yung kawalan ng consistency at balance, no? Because of the Six of Pentacles. Kasama na yung sabihin din natin sa oras din ng emosyon, no? At balance sa emosyon. Dahil sa Two of Pentacles at Six of Pentacles na sinasabayan ng matigas na pride o malamig na pakikitungo kapag nagkaroon ng diskusyon, no? So, may malaking dilema o pagpiling kailangan harapin, the lovers. At kung hindi ito aayusin na may realidad, baka ma-burnout kayo sa pagpapanatili ng masayang mukha ng relasyon ninyo, no? Because of the sun. Ayan. So, tignan natin, kuha tayo ng ng outcome ninyong dalawa. Let's go na sa outcome. Page of Swords and Ten of Wands again. May Ten of Wands tayo. Ten of Wands din. So, ibang deck ang ginamit ko dito. Ito rin ibang deck ang ginamit ko dito. So, Seven of Wands, guarded. Ang outcome ninyo, King of Pentacles. Four of Swords. Five of Pentacles.
Oh, ang outcome ng inyong relationship based sa card no, na lumabas, kapansin-pansin na may type na parang nakita natin kapansin-pansin na may type po ka sa pangalawang card dito. Malamang ito yung Ten of Wands na to. Resilience, very resilience. Ten of Wands, ito rin yung parang pasa ng buong daigdig. Maraming pinagdadaanan ng marami pa rin kayong pagdadaanan. Ang mata ninyo sa isa't isa, nandiyan pa rin. Ang pinaka-outcome ninyo, ayan yung patuloy kayong mag-spy on each other. Ang yung outcome, matang lawin kayong dalawa, social media stalking ang mangyayari sa inyong outcome sa relationship ninyo. Yeah, maraming hardship din sa Ten of Wands because you're carrying parang napakabigat ng inyong dalahin sa inyong relationship. Ang outcome, ginagarden nyo ang inyong sarili o ikaw, ginagarden mo sarili mo because of sa mga nakaraan ninyong dalawa. No? Pero nakikita na natin dito, he will come to you stable persons and matured na gusto niyang i-secure ka. No? Gusto niya na sa kanya kasasandal. No, ito, may healing din tayo dito sa Four of Swords, no? So, some of you din, siguro parang mararamdaman din na iniwan kayo sa ere, pag-iwan sa ere, pero nakikita natin, there's a healing. Kumbaga, nabunod ko na lang din itong Five of Pentacles, naging 6. Parang sabihin natin, isolating yourself, baka mapag-isa kayo sa isa't isa, parang mawalan kayo ng sarili sa isa't isa. Wala kayong tiwala sa isa't isa dito, no? Baka ganyan ang mayari sa inyo. Pero nakita natin ang gusto niya siya ang masasandalan mo. Kasi nakikita mo dito ang relasyon ninyo parang ang relasyon ninyo no sa hinaharap mananatiling alert at mapagmatsyag. May energy na patuloy na pag-uusap din kayo dito. Pero medyo may pagka-curious na urong sulong, no? Parang laging may pakiramdam o chine-check nyo ang isa't isa dito para makita kung ano yung galaw ng bawat isa eh. So, malalaman ninyo ang totoo pero kailangan mag-ingat dito, no? Sa pagiging masyado mapaghinala at mainitin ng ulo sa mga salita. So, dala ng bigat ng pinagdadaanan ng Ten of Wands energy, ang outcome yung nagpapakita ng resilience din. Katatagan sa kabila ng pagod dito, no? Kung ito yung Ten of Wands, ibig sabihin malapit na, kumbaga malapit na kayo sa finish line eh. May end na rin yung kahirapan na yan. Kumbaga nakikita natin magkakaroon kayo ng new beginning na magtutulungan sa isa't isa din. Pwede rin yan sabihin, no? Ibig sabihin bantay sarado pa rin ang puso niya sa'yo o parehas kayong dalawa. Kung ang Ten of Wands ay may mabigat na responsibility din ang kailangang bitawan para hindi kayo ma-burnout, no? So, ang maganda rito, andun pa rin ang paninindigan ninyo. Hindi kayo basta-basta bumibitaw, no? So, ang sabihin natin, ang King of Pentacles, ito yung sabihin natin, pinakamalakas at pinakamagandang anchor at outcome. Sa huli, ang relasyon ninyo ay may potential din na magbunga ito ng sabihin natin, magbunga ng matinding security, stability at maturity. Magiging grounded kayo. So, ang King of Pentacles ay nagpapakita rin na sa kabila ng drama at pagod, ang magiging resulta ay isang connections na sabihin natin maasahan. May financial o practical na suporta sa isa't isa, no? At meron din seryosong commitment tayong nakikita rito. He sabihin natin, he or she, ang relationship magpo-provide ng safe at very comfortable na and stable environment, no? At mahihil daw ang relationship nito. Basta magtiwala lang sa sarili. Ayan, tingin naman ng like and hype dyan. And, nyo na rin po ang notifications bell, no? Pag nag-subscribe kayo. Marami pang salamat and God bless you. Kuha tayo ng guidance, ng Romance Angel guidance. May any message sa ating collective spirit guide? Any message sa ating collective? Any message sa ating collective? Message po sa ating collective spirit guide. Message. This could be the one. Siya na raw. You've already met the romantic partner you seek. Children din. Some of you want some children o may mga anak na kayo. Your love life is being affected by children.
Let's get more. Wow, worth waiting daw, no? Divine timing is at work in your love life. Ang sabi rin dito. So, para inaayos, no? Para maging ano kayo, para ina-align kayo. Sabihin natin, inaayos ang persons ninyo para maganda ang next ninyo, no? Para itong outcome ninyo, maging resulta ang stability, no? At maturity. At healing. Worth waiting daw. May siguro addictions diyan or affecting a romantic life. Ito rin sabihin natin codependency na hindi kayang mabuhay sa nang nag-iisa siya sa iyo. Ito rin sabihin natin sa devil energy rin, no? Addictions na sabihin natin yung mga bisyo rin or nagiging extreme din siguro. No, mga bawal na masyadong nagiging extreme. That is also a reminder or warning. Oh, some of you, new love itong persons, itong reading na to, new love na gustong-gusto ka niya, no? May insane chemistry kayo. A new person has steered your romantic feeling. O, baka yan dinedate mo, no? Ganitong energy, no? Magandang intentions. Gusto niya mag-build sa'yo kung new love ito, no? Gusto niya ng genuine, kumbaga, may gusto na rin siya sa'yo, no? Na-attract siya talaga din sa'yo. Ayan. Some of you then, finances and career, financial issue or factor in your love life right now. So, lagi magkadugtong yan. Love life, finances and career, lagi magkadugtong yan, no? Okay, marami pong salamat. At pahingi naman po ng like and hype. Again, subscribe na rin. I do private reading po. Kontakin nyo lang po ako sa Happy Angel Reading sa Facebook. I-message nyo po ako. I do voice message reading. Pang emergency po yun, no? At saka private reading, one-on-one reading po, at saka, syempre, pre-recorded reading. Ayan, marami pong salamat and God bless you.